12 ng Abril, taong 2014, bandang alas 10 ng umaga. May natanggap na nakakabahalang tawag ang estasyon ng pulisya sa Pleasant Grove, Utah. Isang lalaki ang nagulat ng kakaibang natuklasan sa isang bahay sa isang tahimik na kalye, humigit kumulang 50 kilometro mula sa Salt Lake City. Ang Pleasant Grove ay isang maliit na bayan na may tinatayang 38,000 residente. Ang bahay na tinutukoy ay medyo bago pa, may 3 silid tulugan. Sa bakuran ay may mga gamit na kalat-kalat at may palamuti sa itaas ng pinto. Ang tumawag ay si Darren West. Kalalabas lamang niya mula sa pagkakapiit, kaugnay sa isang kaso na may kinalaman sa mga ipinagbabawal na sangkap. Bumalik siya sa dati nilang tirahan upang kunin ang kanyang mga gamit at ayusin ang garahe. Dati siyang nakatira roon kasama ang kanyang asawa, si Megan Huntsman na noon ay 39 na taong gulang, at ang kanilang 3 anak, si Sawyer na 11, si Joyce na 17 at si Darian na 18. Noong taong 2005, inamin ni Darren ang pagkakaroon ng ilang sangkap na maaaring gamitin sa paggawa ng bawal na gamot. Siya ay hinatulan ng 9 na taon, bagaman paulit-ulit niyang itinanggi ang pagkakasala. Ang bahay ay pagmamay-ari ng mga magulang ni Darren. Noong 2011, matapos mabunyag na si Megan ay may ibang karelasyon, pinakiusapan siya ng kanyang biyenan na lisanin ang bahay. Naiwan ang mga anak at inalagaan ng isang kamag-anak. Ilang sandali ring palaboy-laboy si Megan bago siya tumuloy sa bahay ng kanyang ina sa West Valley City at kalaunan ay lumipat sa Meadowood Village Trailer Park kasama ang bagong partner na si Jimmy. Ayon sa ina ni Megan, isa itong tahimik at saradong tao. Bihira magbahagi ng damdamin at halos hindi humihingi ng tulong. Matagal na siyang may kinakaharap na psikolohikal na hamon, ngunit pinili niyang labanan ito ng mag-isa. Nagkakilala sina Megan at Darren noong sila ay nasa high school pa lamang. Hindi nagtagal, nagdalang tao si Megan. Sa edad na 18, umalis siya sa kanilang bahay, pinakasalan si Darren, at makalipas ng mahigit 1 taon ay nagkaanak silang muli. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting gumuho ang kanilang buhay. Pareho silang nalulong sa matitinding bisyo at tuluyang nalunod si Megan sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Ayon sa mga nakakakilala, nakararanas siya ng matinding kalungkutan, nawalan ng trabaho at naging magulo ang kanilang relasyon bilang pamilya. Nang subukan niyang iwan ang dating bisyo, napalapit naman siya sa alak. Lalo siyang naapektuhan noong taong 2012 nang mawala ang kanyang ama. Pagsapit ng 2014, tuluyan nang nagkahiwalay ang landas ni Megan at Darren. Bihira na silang mag-usap. Dumating si Darren sa bahay kasama ang ilang tao upang ayusin ang mga natirang gamit. Habang naglilinis siya sa garahe, may naamoy siyang matapang na singaw na may kahalintulad sa kemikal na nanggagaling sa isang kahon. Nakalagay dito ang mga salitang "mga gamit ng bata, Megan." Mahigpit itong nakabalot ng adhesive tape. Nang buksan ito ni Darren, nasaksihan niya ang isang bagay na lubhang ikinagulat niya. Sa loob ay may isang pakete na halatang itinago sa gitna ng kaguluhan. Mukha itong maliit at maingat na binalot. Sa kanyang isip, iisa lamang ang koneksyon, si Megan. Agad niya itong tinawagan at narinig niya ang pag-amin. Sinabi ng babae na iyon ay ang kanilang anak, na isinilang noong si Darren ay nasa loob pa ng kulungan. Ayon kay Megan, hindi raw ito nagpakita ng palatandaan ng buhay at sa gitna ng pagkabigla ay hindi niya nagawang sabihin kaninuman ang nangyari. Natakot siyang humingi ng tulong o tumawag ng ambulansya. Kaya't itinago na lamang niya ang nangyari. Hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Darren ay labis na nabigla at agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emerhensya. Naglabas ng kautusan ang mga awtoridad upang isagawa ang masusing inspeksyon ng bahay. Mabilis na dumating sa lugar ang pulisya ng Pleasant Grove at agad nilang isinara ang buong lugar.
Sa pagsusuri sa garahe nakakita ang mga opisyal ng mga guwantes na yari sa balat na may mga bakas na tila likido na hindi dapat banggitin sa YouTube. Noon pa lang ay lumilitaw ng seryoso ang sitwasyon, lalo na nang makarating ang mga pulis sa isang pansamantalang tirahan kung saan nakatira si Megan. Katatapos lang umuwi ng kanyang kasintahan at nakita ang mga sasakyang pulis sa harapan. Sinabi ng mga opisyal na kailangan nilang makausap si Megan. Isa sa mga kapitbahay, si Ginoong Brady, ang nagsabi na matapos kumalat ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng sanggol, lumapit si Megan sa kanya na tila litong-lito at nakiusap na bigyan siya ng isang bagay na hindi na dapat banggitin. Sa interogasyon sa presinto, inulit ni Megan ang parehong salaysay na ibinahagi niya kay Darren, na ang sanggol ay kanya at nang mapagtanto niyang walang palatandaan ng buhay, ito nang isilang. Hindi niya alam ang gagawin at nataranta siya. Ngunit habang nagpapatuloy ang paghahalughog, isang bagay na walang sinuman ang handang makita ang natagpuan ng mga awtoridad. Sa loob ng garahe ay natuklasan ang 6 pang sanggol, binalot sa mga tuwalya, t-shirt o plastik na supot at itinago sa mga kahon. Ayon kay Kapitan Michael Roberts, napakabigat sa damdamin ng kanilang nasaksihan. Isa sa mga investigador ang nagsabing may mga imahe mula sa garahe na mananatili na sa kanilang alaala. Lahat ng mga sanggol ay dinala sa laboratorio upang isailalim sa pagsusuri. Kailangang alamin ang mga dahilan sa likod ng mga pangyayari at kumpirmahin ang relasyon. Ilang araw matapos ang nakakayanig na tuklas na ito, isang nakakagulantang na pag-aresto ang isinagawa na nagpasiklab sa emosyon ng buong komunidad. Dinala si Megan Huntsman, residente ng estado ng Utah, sa kulungan ng county sa Utah dahil sa hinalang pagkakaugnay sa nangyari. Kinasuhan siya ng 6 na bilang at inilagay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay upang maiwasan ang posibleng pananakit sa sarili. Ang lihim na tinago sa loob ng halos 2 dekada ay sa wakas ay nabunyag. Lahat ng natagpo ang mga sanggol ay napag-alamang kanya. Isa sa kanila, ayon sa investigasyon, ay walang palatandaan ng buhay mula pa sa pagsilang. Ang 6 pa, ayon sa mga eksperto, ay hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Sa kanila, 5 ay babae at 2 ay lalaki. Ipinapalagay ng mga pulis na ang mga sanggol ay nabuhay lamang ng ilang minuto. Patuloy naming sinisiyasat ang mga dahilan at sinusubukang unawain kung paano ito nangyari, ayon kay hepe ng pulisya na si Mike Smith. Ngunit sa totoo lang, anuman ang aming matuklasan, mahirap pa ring unawain kung paano ito naging posible. Parang hindi mo talaga maisip. Nang ipabatid kay Megan na hindi lang isa kundi ilan pang sanggol ang natagpuan, tila hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ayon sa mga investigador, hindi niya masabi ng eksakto kung ilang sanggol ang nasa kanyang tahanan. Sa isa sa mga introgasyon, sinabi niyang maaaring 8 o 9, ngunit 7 ang natagpuan ng mga pulis. Sa mga ito, ayon sa pulisya, 6 ang hindi nabigyan ng pagkakataong mabuhay dahil sa mga kilos ng mismong babae. Kalaunan ay sinabi niyang hulaan lamang niya iyon dahil hindi na niya maalala ang eksaktong bilang. Ang pinaka nakakabagabag na tanong para sa lahat ay bakit? Sa huli, sinabi ni Megan sa mga investigador na hindi siya naniniwalang kaya niyang bigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga anak. Ayon sa kanya, puro kaguluhan ang nasa paligid niya. Nakikipaglaban siya sa mga bisyo at mga personal na problema at hindi niya nadamang kaya niyang gampanan ang papel ng isang ina, pisikal, emosyonal o kahit sa aspeto ng kinabukasan. Tinanggal ko ang pagkakataon nilang mabuhay ng buo, aminado siya. Ang tanging iniisip ko noon ay kung paano makatakas ulit sa katotohanan. Mula taong 1,976 hanggang 2,006, nagkaroon si Megan ng 7 pagbubuntis. Ayon sa pulisya, lahat ng panganganak ay naganap ng palihim sa mismong tahanan nila. Walang naitalang dokumento ng pagbisita sa ospital. Isa lamang sa mga sanggol, ayon sa kalaunan, ang hindi umabot sa panahon ng kapanganakan.
Ang iba, hindi niya iniwan. Lahat ng ito ay nangyari sa mga unang minuto matapos silang isilang. Para walang makahalata, gumagamit siya ng iba't ibang paraan, inilalayo ang anumang palatandaan at bumabalik agad sa normal na buhay. Sa panahon ng pag-aresto, may 3 batang kasama nila Megan at ng kanyang asawang si Darren sa bahay. Sinusubukan ng mga investigador na maunawaan kung ano ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng ganong mga desisyon. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat ng siya'y nalulong sa ipinagpabawal na bagay. Ang unang 2 anak na babae ay isinilang bago siya nalugmok sa bisyo. Ang pangatlo ay ipinagbuntis niya habang nasa gitna ng matinding pagkalulong. Ngunit maraming tao na ang nakakaalam sa pagbubuntis na yon, kabilang na si Darren, kaya't hindi na niya ito maitago. Matapos ang kapanganakan ng pangatlong anak na babae, bihira na siyang magbahagi ng balita tungkol sa mga sumunod. At kung nababanggit man niya, sinasabi niyang hindi ito natuloy. Inamin niya na naging makasarili siya at sa loob ng maraming taon ay inuuna ang kanyang bisyo kaysa sa lahat ng bagay. Ayon sa kanyang mga pahayag, wala nang ibang sangkot sa mga nangyari. Lahat ay sariling desisyon at pagkilos lamang niya. Sinabi rin niyang nais na sana niyang alisin ang mga bagay na iniimbak sa garahe, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin nang hindi mapapansin. Laking gulat ng mga kapitbahay. Hindi talaga masukat sa isipan, sabi ng ilan sa kanyang kalye. Palagi siyang tahimik, mahinahon. Oo, mukhang pagod, pero inisip lang namin na mahirap lang ang buhay kapag may mga anak. Alam naming may pinagdadaanan siya, pero hindi namin akalaing ganito kalala. Nakikita namin ang kanyang mga anak na babae kasama siya. Ngayon, ganito pala. Ang pinaka nakagugulat sa lahat ay kung paanong naitago niya ang 7 pagbubuntis sa isang komunidad na sobrang dikit-dikit ang ugnayan. Palagi siyang payat, ni minsan ay wala kaming napansin. Walang senyales na siya'y buntis. Ni tungkol sa bisyo, walang kahit anong palatandaan. Lagi siyang mag-isa, bihirang makipag-usap. Kahit sa paglalakad, saglit lang na tango. Ni sa pinakamasamang panaginip ay hindi namin naisip kung anong nangyayari talaga. Tungkol sa unang 2 isinilang, wala talagang nakakaalam noon. Naging malinaw lamang ang lahat nang may nagsabing, kailangang dalhin si Megan sa ospital, manganganak siya. Iyon lang ang natatandaan. Mahirap paniwalaan na nangyari ito ng 10 beses. Kasi meron naman talaga siyang 3 anak na babae, pero 10 at walang sino man ang nakapansin kahit kailan, hindi ka panipaniwala. Nakakausap naman siya, minsan pa nga tinulungan ko siya sa damuhan pati sa pag-aayos ng grass cutter. Wala ni isa mang palatandaan at nangyayari pala ang lahat ng ito sa mismong mga araw na iyon. Hindi ko rin akalaing maari pala siyang nasa ilalim ng impluensya ng kung anuman. Karamihan sa mga nakakakilala sa kanya ay nagsabing oo, napansin nila kung paanong pumapayat siya at muli namang tumataba, pero wala ni isa mang nakaalam na siya pala ay nagdadalang tao. Naglabas ng pahayag ang mga kamag-anak ni Darren na nagsasabing sila ay lubos na nagulat at hindi pa rin nila matanggap kung paano ito nangyari. Napakabigat para sa amin ang lahat ng ito at sinusubukan naming palakasin ang loob ng isa't isa sa abot ng aming makakaya, ayon sa kanilang mensahe. Kahit na noong una ay nag-alinlangan si Darren na siya ang ama ng mga sanggol, dahil sa panahong iyon ay may ibang karelasyon si Megan, kinalaunan ay pinatunayan ng mga pagsusuri na siya ang ama ng 7 bata. Sa kanyang panayam sa mga pulis, inamin niyang alam lang niya ang ilang pagkakataon at naniwala siyang wala nang nangyari dahil akala niya ay nawalan ito ng dinadala. Ang mga revelasyong lumabas ay labis ding ikinagulat niya gaya ng lahat. Nilinaw ng mga investigador na wala silang nakitang dahilan upang isipin na alam ni Darren ang mga nangyayari. Sa mga oras na iyon, hindi siya itinuturing na kasali sa mga kaganapan. Sa huli, walang nakitang ebidensyang mag-uugnay sa kanya. Nang tanungin ng mga mamamahayag kung paanong hindi siya nakaramdam ni katiting na hinala, sumagot ang hepe ng pulisya na si Michael Roberts. Yan ang tanong na walang madaling sagot. Bukod pa rito, wala ring makapaliwanag kung paanong hindi rin
Nakaramdam ng kahit ano ang mga anak ni Megan na naninirahan pa rin sa isang bahay kasama niya. May isang pagkakataon na nanganak siya sa banyo sa ikalawang palapag, habang ang buong pamilya ay nasa ibaba lamang. Nang nagsimula na ang mga pagdinig ukol sa kaso ni Megan Huntsman, dumating siya sa korte na may mga gapos sa kamay at paa, halos hindi tumitingin pataas habang nagsasalita ang kanyang mga abogado. 6 na milyong dolyar ang itinakdang piyansa, isa para sa bawat sanggol. Ipinagpilitan ng kanyang depensa na dapat mapabilis ang proseso hanggat maaari. Sa tingin ko, nangyari ito noong 2012. Pag-aalangan ng abogado? Oo, napag-usapan namin na naghahanda na ang prosekusyon ng mabibigat na paratang at para sa kanya, ang paghihintay ng 2 linggo ay tila napakatagal. Kung may paraan para mapabilis ang pagsasampa ng kaso, sang-ayon kami roon. Ipinahayag din na hindi na isa sa panganib ang parusang hindi pwedeng banggitin sa YouTube. Ang dahilan ay dahil ang lahat ng pangyayari ay naganap mula taong 196 hanggang 2006 bago pa man ipinatupad ang bagong batas sa Utah noong 2007. Ang batas na ito ang nagpabigat sa mga kaparusahan para sa mga kaso kung saan ang naapektuhan ay wala pang 14 na taong gulang. Bago nito, hindi pa ito kinokonsiderang sapat para sa pinakamabigat na parusa. Ang lahat ay ginawa ng malamig at may kalkulasyon, ayon sa piskal na si Jeff Bowman. Isa siyang babae na tila walang pakialam sa paligid at napakalamig ang damdamin. Si Judge Darrell McDade, na siyang humawak ng kaso, ay umamin na siya mismo ang pumirma ng search warrant sa araw na natagpuan ang mga hinahanap. Inamin niyang tahimik siyang umaasang hindi siya ang hahawak ng kaso. Ngunit naging iba ang takbo ng pangyayari. Akala ko wala nang makakagulat sa akin hanggang sa dumating ang kasong ito. Noon pa man ay tumimo na ito sa akin at hanggang ngayon ay ganoon pa rin ang epekto. Ayon sa isa sa mga kasangkot sa kaso, ayon kay Megan, sinabi niya na ilang sandali lang niyang nahawakan ang mga sanggol. Wala raw ni isa sa kanila ang tumagal ng lampas sa ilang minuto. Ipinakita niya kung paano nangyari ang lahat sa pamamagitan ng isang simpleng kilos. Lahat ay tila malamig, maayos ang pagkakaplano at nakakakilabot sa katahimikan nito. Hindi siya ang taong kilala namin noon. Ang tahimik at maamong babae na alam ng lahat, walang makapaniwala na kaya niya itong gawin. Pinili ni Megan na pumasok sa isang kasunduan upang maiwasan ang paglilitis sa harap ng hurado. Ayon sa napagkasunduan, maaaring bawasan ang pinakamababang parusa sa 5 taon. Ngunit kapalit nito, mababawasan ang kanyang pagkakataong questionin ang desisyon sa hinaharap. Pumayag ang taga-usig sa kasunduang ito at ipinaliwanag nilang kung walang kooperasyon mula kay Megan, magiging mahirap patunayan ang lahat sa korte. Noong 12 ng Pebrero taong 2015, inamin ni Megan Huntsman ang kanyang kasalanan sa lahat ng 6 na usapin. Ipinahayag ni Hukom Darrell McDade ang kanyang kalungkutan habang binibigkas ang desisyon sa kasong ito. Nagsimula ang lahat noong Abril ng nakaraang taon nang tumawag sa pulisya ang dati niyang asawa matapos matagpuan ang isang lumang kahon sa garahe. Tumangging tumestigo si Megan noon sa korte at ipinasa ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng kanyang abogado. Ayon sa sulat, matagal siyang nabuhay sa ilalim ng matinding pagkalulong at depresyon. Umamin siyang hindi niya maipaliwanag kung paanong napunta siya sa ganoong kalagayan. Dinala ko ang lihim na ito sa loob ng 18 taon, nakasaad sa kanyang sulat. Bilang bahagi ng kasunduan, inirekomenda ng taga-usig na ang lahat ng sentensyang mula 5 taon hanggang habang buhay ay isabay na lamang. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng hukom. 3 sa mga parusa ang kailangang isunod-sunod habang ang iba ay pwedeng pagsamahin. Kinalaunan, itinakda ng komisyon para sa parol ang pagdinig sa kanyang kaso sa Abril taong 2064. Sa panahong iyon, 89 na taong gulang na siya. Ayon sa kinatawan ng taga-usig na si Jeff Bowman, malamang na sa likod ng rehas na siya tatanda.
Ginamit niya ang sarili niyang mga kamay at mahirap itong maunawaan. Lubhang naapektuhan ang aming serbisyo sa nakita namin sa loob ng garahe. May mga bagay na hindi basta-bastang mabubura sa isipan. Malalim ang naging tama nito sa maraming miyembro ng aming hanay, anya. Sa panahon ng pagdinig, 3 anak na babae ni Megan ang nagpahayag ng suporta sa kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga liham. Ikinuwento nilang maalaga ang kanilang ina, batay sa alaala nila mula pagkabata. Ano man ang sabihin ng iba, isa kang mabuting tao, wika ng isa sa kanila. Nagpakita rin ng suporta ang kapatid at ina ni Megan. Hindi siya isang halimaw, sabi ng kanyang kapatid sa hukom. Hindi siya masama, natakot lang siya. Ang kwento ni Megan Huntsman ay nag-iwan ng sugat. Hindi lang sa lugar kung saan ito nangyari, kundi pati sa mga taong malapit sa kanya. Mahirap lubos na maunawaan ang lahat ng naganap. Isa itong pangyayaring mananatiling sariwa sa alaala ng napakaraming tao